Handa ka bang salubungin ng Panginoon anumang oras siya dumating sa ating buhay? Isang puspos ng pananampalatayang araw kapanalig, nasa 32 linggo na tayo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Pasalamatan natin ang Diyos sa patuloy na pagpapaalala sa atin na maging laging handa sa Kanyang pagdating, katulad ng 5 matatalinong abay na dalaga na may sapat na langis ang lampara ng kanilang buhay. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tinutukoy ng kwentong ito ang mangyayari sa kaharian ng langit. 10 abay na dalaga ang lumabas na may dalang lampara para sumalubong sa nobyo. Hangal ang 5 sa kanila, at matalino naman ang 5 pa. Dinala ng mga hangal na abay ang kanilang mga lampara nang walang reserbang langis. Ngunit dinala naman ng matatalino ang kanilang mga lampara na may reserbang langis. Natagalan ang nobyo, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na, may tumawag. "Dumarating na ang nobyo! Lumabas kayo at salubungin siya!" Nagising silang lahat noon at inihanda ang kanilang lampara. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman niyo kami ng inyong langis dahil mahina na ang ningas ng aming lampara. Sumagot ang mga matatalino, Baka kulangin ang langis para sa amin at para sa inyo. Mabuti pang pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili para sa inyo. Nakaalis na sila para bumili nang dumating ang nobyo. Ang mga handana ay sumama sa nobyo sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos ay saka dumating ang iba pang mga dalaga at tumawag, Panginoon! Panginoon! Pagbuksan kami! Panginoon! Ngunit sumagot siya, Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sa tingin ko, isa sa mga posibleng informal o pangkaraniwang salin nitong berso, hindi ko kayo kilala, sa Filipino ay who you. Sinasabi nga ng iba, di ba? Kapag ako yumaman, huyo kayo sa akin. Kapag ako pumayat, huyo kayong lahat ng mga nangbabash sa akin. Kapag ako gumwapo, kapag ako gumanda, huyo kayong lahat ng mga nanglalait sa akin. Merong dalang bigat o lalim ang mga salitang who you. Ngayon, bakit sinabihan ng bridegroom o ng nobyo ang mga hangal na dalaga na who you? Simple lang naman, dahil late silang dumating. At bakit late silang dumating? Dahil imbis na mag-abang sa pagdating ng nobyo ay umalis sila para bumili ng langis. At bakit bumili sila ng langis? Dahil naubusan sila at wala silang dalang extra. Sa madaling sabi, hindi nila pinaghandaan ang buong seremonya ng kasal. Kaya sila itinuring na mga hangal dahil alam naman nilang walang kasiguraduhan kung anong oras darating ang nobyo. Alam naman nila na mahaba ang prosesyon at alam din nilang maraming magaganap sa seremonya ng kasal. Pero hindi pa rin sila naghanda ng sapat na langis. Sa oras na lilisanin natin ang mundong ito at haharap tayo sa Diyos, masasabi kaya natin na punong-puno ang lampara ng ating buhay ng langis. Ang langis ng pagmamahal, langis ng pagiging bukas palad, langis ng pagtitiwala sa Diyos, ang langis ng pagpapatawad, ang langis ng pagiging mapagpasalamat, at ang langis ng
mabubuting gawa. Sana maghanda at magsumikap tayong lagyan ng langis ang ating buhay araw-araw upang patuloy ding itong magbigay ng liwanag. Nang sa ganon, pagdating ng panahon na tayo ay kakatok doon sa pintuan sa langit, hindi itatanong sa atin ng Panginoon na, sino ba kayo? Who you? Salip, bubuksan niya ng malawak ang pintuan at sasabihing, pasok kayo. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang kapurihan.